pagmamahal, meron ding respeto. Hindi pwedeng isa lamang at hindi sapat na mahalang natin ang isang tao kung binabastos naman natin ito. Ikaw kabarangay, marunong ka bang rumespeto? Dear Papa Dudut, ang sabi nila pag mahal mo ang isang tao ay natatanga ka. Yun bang kahit na winawagayway na sa iyo ang pulang bandera ay binabaliwala mo yon sa pag-aakalang simbolo pa rin yon ng pag-ibig? Nakakatawa na noong una ay hindi ako naniniwala doon hanggang sa ako na mismo ang nakaranas. Pero siguro'y gano'n naman talaga, Papa Dudut. Hindi mo ito maiiwasan lalo na at nagmamahal ka. Pero importante ay hindi mo rin po ito hinahayaan. At yan ang mga natutuhan ko sa buhay pag-ibig ko na gusto kong ibahagi sa inyo, Papa Dudut. At bago ko ipagpatuloy ang aking istorya ay pabati muna ng isang magandang tanghali sa lahat ng mga kabarangay na tulad kong avid listener ng Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Nessa, 32 years old at taga Quezon City. Pero nasa Hala-Hala Rizal ako ngayon dahil nagbabakasyon ako sa bahay ng nanay ko habang sinusulat ang storya ko. Na-stress kasi ako sa mga nangyari noong mga nakaraang buwan kaya naman naisip kong mag-relax muna sa lugar namin. Makipagbanding sa pamilya ko at lumanghap ng sariwang hangin. Bata pa lamang, independent na talaga ako. Madiskarte at mataas ang pangarap ko sa aking sarili. Gusto kong magpayaman kasi never kong naranasan na magkaroon ng maluwang pamumuhay ang pamilya namin. Oo, may tinitirhang kaming bahay at hindi naman nagugutom. Pero sapat lang ang kinikita ng tatay ko bilang tricycle driver para sa pang-araw-araw naming pagkain at gastusin sa bahay. Kaya nga nagsikap ako ng husto para maabot ko ang mga pangarap ko. At nagbunga naman yon noong magsimula ang career ko bilang virtual assistant. Dahil masinop naman ako sa pera ay nakapag-ipon ako ng pambili ng kauna-unahang kong condo unit sa Quezon City. Bilang batang laki sa probinsya, minsan ko ring pinangarap na mamuhay sa syudad. Kaya nga noong nagkaroon na ako ng kakayahan ay tinupad ko na ang pangarap na yon. Pero syempre hindi ko kinalimutang tulungan ang mga magulang ko. Binigyan ko sila ng negosyong bigasan at binilhan ng bagong tricycle si tatay. Pinag-aral ko rin ang dalaw ko pang nakababatang kapatid na noong kapwa makagraduate na ay tumulong na rin sa akin para maipaayos namin ang bahay ng aming mga magulang. Marami pa akong pangarap na unti-unti kong tinutupad pero masasabi kong meron talagang bagay na bigla na lamang darating sa iyo. Yun bang hindi mo plinano at iniling pero masasabi mong kailangan mo rin pala. At yun nga ay ang nagka-boyfriend ako. Si Art na nagtatrabaho bilang sales representative sa isang sikat na brand ng cellphone sa mall. Nakilala ko siya early this year around February. Mabait po si Art, maginoo kaya nagustuhan ko siya. At maasikaso noong bumili ako ng cellphone sa stall nila. Masasabi ko na doon kami nagsimulang magkapalagayan ng loob. Niligawan niya ako at naging kami tapos niyaya ko siyang tumira sa unit ko makaraan ng 2 linggo dahil pinalayas na siya sa apartment niya ng mga panahong yon. Naging maayos naman ang pagsasama namin sa loob ng 3 buwan bago niya inopen up ang tungkol sa pagluwas ng nakababata niyang kapatid na si Elaine Papadudut. Good morning sa pinakamagandang babae sa buhay ko. Mwah! Babe, ano ba? Anong ano ba? Babe, tirik na yung araw oh. Tanghali na pero sarap pa rin ang tulog mo dyan. Paano hindi mapapasarap yung tulog ko? Pinagod mo ko kagabi. Pero hindi ako nagrereklamo. Akala ko nagrereklamo ka eh. Tampo na sana ako. Ay nako, ito talagang big baby ko, napaka-arte. Alam ko naman na napagod kita kagabi.
Kaya nga para makabawi, pinagluto kita ng masarap na almusal. Yung paborito mo. Sige nga, ano yung paborito ko? Garlic rice, daing na bangos, at tapa. Pinaghiwa na rin kita ng kamatis na may itlog na maalat. At nag-brew na rin ako ng black coffee. Isasali na lang sa tasa pag kumain ka na. Naks naman, para akong biglang nagutom Ang sarap naman ng mga hinanda mo. Masarap talaga yun. Kaya ano pang hinihintay mo? Bangon na. Mamaya na. Dito muna tayo sa kama kahit saglit lang. Anong gusto mong gawin natin sa kama, ha? Mahiga muna. Akala ko may iba ka pang plano eh. Ikaw talaga puro kakalokohan. Biro lang naman, babe. Ay, oo nga pala. Meron pala akong sasabihin sa'yo. Ano yun? Nahihiya nga ako pero wala na kasi akong pwede mapakiusapan kundi ikaw lang. Huwag ka na mahiya. Sabihin mo na para matulungan kita. Si Elaine, yung bunsong kapatid namin, Oh, anong tungkol sa kanya? nakakuha siya ng scholarship sa isang university dito. Talaga? Ang galing naman! Oo nga eh. Sa amin talaga magkakapatid, si Elaine yung masasabi kong may utak. Kaya nga sobrang proud na proud kami na naging scholar siya. Lahat naman kayo may utak kaya huwag kang magsalita ng ganyan. Salamat babe. Pero doon na nga papasok yung sinasabi ko sa'yo na gusto kong pakiusapan. Wala pa kasi akong naiipon pang down sa dorm ni Elaine na titirhan niya rito dahil lahat ng sweldo ko na ipadala ko na sa amin. Makikiusap sana ako kung pwede dito muna siya tumuloy sa kondo mo kasama natin kahit 2 linggo lang. Pag-iipunan ko lang yung pambayad sa dorm niya. Ha? Sige na, pumayag ka na. Mabait naman yung kapatid ko eh. Masipag kaya hindi ka mahihirapan sa kanya. Tsaka 2 linggo lang naman. Hindi mo na ako magpapadala kay nanay pag sahod ko. Ipambabayad ko muna sa dorm ni Elaine. Okay, sige. Wala namang kaso sa akin kasi kapatid mo naman yun. Tsaka may space pa naman dito na pwede niyang tulugan. Salamat babe. Hulog ka talaga ng langit sa aming magkapatid. Kaya mahal na mahal kita eh. Nako, nambola pa. Hindi yun pambobola no? Oo na. Baka humaba na naman yung nguso mo at magtampo ka na naman dyan. Mabuti pa, buhati mo na lang ako papunta sa mesa. Kunwari, baby mo raw ako. Hindi kunwari. Kasi para sa akin, baby talaga kita. Halika na, dali. Kakargahin na kita. Papadudot na sa malayo ang pamilya ni Art, tubong Aurora sila at sila lang ang nasa Maynila para magtrabaho. Katulad ko ay mataas din ang pangarap ni Art. Ayaw niyang magtrabaho sa probinsya nila kaya mas pinili niyang makipagsapalaran sa lungsod. College undergraduate siya pero hindi yun naging hadlang para magsumikap siya sa buhay. Marami na rin siyang pinasukang trabaho at nakatulong na rin siya sa pamilya niya na nasa probinsya pero hindi pa rin maiwasang magipit. Dahil nga 7 silang magkakapatid at siya lang ang inaasahan ng parents niya na magpaaral sa mga ito. Kaya nga naaawa ko kay Art at inaloko na siyang makipag-live-in sa akin noong palalayasin na siya sa apartment niya. 18 years old lamang si Elaine nang lumuwas pa Maynila at pansamantalang tumuloy sa condo unit ko. 1 bedroom unit lamang ang tinutuluyan namin kaya sa living room area natutulog si Elaine. Nagkasundo naman kami ni Art na gano'n ang magiging setup at nabigyan niya naman si Elaine ng abiso. Maluwag naman yung living area ng kondo ko at maganda ang sofa. Kaya kumpiyansa akong magiging komportable si Elaine doon. Masaya naman ako at bukal sa loob ko na patirahin pansamantala sa bahay ko ang nakababatang kapatid ng boyfriend ko dahil para sa akin ay pamilya na ang turing ko sa kanya. Bukod doon ay excited ako at kabado na rin dahil siya pa lang ang kauna-unahang pamilya ni Art na makikilala ko. Hindi pa kasi kami nakakauwi sa Aurora para makilala ang kanila. Masyado kasing busy ang schedule ng boyfriend ko at bukod doon, nahihiya naman siyang umuwi sa kanila na saktong pera lamang ang dala dahil paniguradong hihiritan siya ng mga kamag-anak niya. Kaya naging naipagpapaliban ang plano niyang pagpapakilala sa akin sa personal sa mga magulang niya. Kaya nga ang saya ko dahil sa wakas ay makikilala ko na si Elaine. 1 linggo na namin siyang kasama sa kondo noong may matuklasan ako.
naman, hindi pala magaling tong kasama natin. Sa susunod, wag na siyang isali ha. Pabuhat eh. Ay, ano ba yan? Wag ka nga dyan sabi, mapapatay ka. Naku, ang hina mo naman umintindi. Elaine? Ano ba yun? Ano ba yun? Kita mo namang busy ako, di ba? Naglalaro ako ng online games tapos istorbo ka. Titigilan mo yan o papatayin ko yung internet connection ko? O ayan, tinigilan ko na. Ano ba kasi yun, te? Mabuti naman naalala mo pa akong tawaging ate matapos mo akong bastusin kanina. Hindi naman kita binastos ah. Sinasabi ko lang naman sa'yo na naglalaro ako. Anong masama dun? Wala namang masama doon pero ang ingay mo. Nakakarindi ka na. Kita mo naman nagtatrabaho ko, 'di ba? Pati pala pag-iingay sa bahay na to, bawal rin. KJ mo naman. Hindi ako KJ, okay? Pinagsasabihan lang kita kasi nakakastorbo ka na. Yun. Paano naman ako makaka-istorbo? Soundproof naman yung kwarto mo. Anong soundproof? Kanino mo naman yan nalaman? Kanino pa ba? E di kay Kuya Art. Huwag mong sabihin na hindi yun totoo. Hindi naman talaga totoo. At hindi ko rin naman sinabi yun. Ay, yan talagang kuya mo kung ano-anong sinasabi sa'yo tapos ikaw naman pinaniniwalaan mo agad. Malamang, kuya ko yun. Ano sabi mo? Sabi ko, kuya ko yun. Malamang paniniwalaan ko siya. Alam ko. Pero bakit ganyan ka sumagot sa akin? Ano bang mali sa pagsagot ko? Tinatanong mo ko, di ba? Oo nga, pero napakabastos mo namang sumagot sa akin. Hindi kaya kita binabastos. Baka imagination mo lang yan. Alam kong imagination sa hindi, kaya wag mo ako sasabihan ng ganyan. Baka nakakalimutan mo, mas matanda ako sa'yo, kaya dapat mo akong irespeto. Hindi ko naman po nakakalimutan na mas matanda kayo sa akin. In fact, ate nga ang tawag ko sa inyo, di ba? Kayo nga ang hindi marunong rumispeto. Kasi plano nyo pa akong patayan ng internet connection, kita nyong naglalaro ako. At ako pa pala ngayon ang walang respeto? Sino pa nga ba? Alangan namang yung security guard ng building na to. Sumusobra ka na talaga. Hindi na ako natutuwa sa pag-uugali mo. Hindi na rin naman ako natutuwa sa ugali mo, no? Hindi porke ikaw ang may-ari ng condo unit na to, magre-reyna-reynahan ka na. Tapos sinaaway mo pa ako? Sige ka, makakarating kay Kuya Art tong ginagawa mo. Siguradong magagalit yon pag nalaman niya ang sumbong ko. Mabuti pa, lalabas muna ako. Katamad kang kasama rito. Daming bawal, akala mo kung sino. Che? Papadudot yon ang unang beses na punahin ko si Elaine pero hindi yon ang huli. Naulit pa yon ng maraming beses dahil parang hindi naman niya naiintindihan ang mga sinasabi ko sa kanya. Parang ang siste pasok sa kanang tenga, labas naman sa kaliwa. Aaminin kong habang tumatagal ay medyo naiinis na ako sa ugali niya. Alam ko naman na lahat ng tao ay may attitude pero ibang klase ang asal ng kapatid ng boyfriend ko. Pero dahil nga kapatid siya ni Art ay pinagpapasensyahan ko na lamang siya sa abot ng aking makakaya. Bukod doon ay kilala naman akong maunawain ng pamilya ko. Inisip ko na baka ako lang talagang may problema sa amin. Dahil sa madalas kong pagpuna sa kanya, baka hindi naman tama na lagi kong nakikita ang mga mali niya. Kahit paano ay tumutulong naman siya sa paglilinis sa condo unit ko. Tulad ng paghuhugas ng pinggan at pagba-vacuum ng sahig. Kaya lang ay madalang lamang yon at mabibilang lamang sa mga daliri ko sa kamay. Pero ang pagkakalat niya, pag-iingay at pagiging otosera ang hindi ko na talaga mabilang. Bagay na nakadagdag lamang papadudot sa pagod at stress ko sa trabaho. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot ang usapan naming 2 linggong pananatili ni Elaine sa condo unit ko ay umabot na po ng 1 buwan. Pumasok na siya noon sa university pero hindi pa rin siya nakakalipat sa dorm niya. At ayon nga sa boyfriend ko ay na-short daw sila ng budget nung nagkasakit naman ang tatay nila. Kaya pinadala niya ang pera na nakalaan sa pagpapadorm ng kapatid niya.
Inunawa ko yon at nag-offer pa nga ako ng extra money para tulong sa mga gastusin nila sa bahay. Bagay na hindi na rin tinanggihan pa ni Art. Umasa ako na sa mga susunod na linggo ay makakabukod na rin ang kapatid niya dahil hindi ko na ito kayang pakisamahan pa. Hindi kasi talaga marunong makisama si Elaine. Lalo na sa akin at ewan ko ba pero pakiramdam ko ay may lihim siyang galit sa akin. Kasi kapag nag-initiate ako ng bonding para naman maging close kami, lagi siyang umiiwas. At kapag nagkwekwentuhan sila ng kuya niya at gusto kong sumali, ay umaalis siya at iniiwan kaming dalawa. Katwiran ni Art ay baka raw nahihiya sa akin ang kapatid niya. Pero sa isip ko ay para namang imposible kasi kapag kami lang dalawa, ang magkasama ay ginagawa niya ang gusto niya na para bang hindi marunong mahiya sa akin up to the point na nakakaabala na siya. Kaya nga naisip ko na lamang na disiplinahin siya at tumayong ate niya. Total ay may mga nakababata rin naman akong kapatid. Hindi nga nagtagal ay nakarating ngayon sa kalaman ni Art, Papa Dudut. Babe, pwede ba kitang kausapin? Tungkol saan? Nabanggit kasi niya na ang sungit-sungit mo raw sa kanya. Lagi mo siyang tinatarayan kapag kakausapin ka lang niya. Katwiran mo raw pagod ka sa trabaho o di kaya busy kang tao. Sabi niya magtatanong lang naman siya kung saan nakalagay yung mga gamit na kailangan niya para makapaglinis. Ha? Sinabi niya yon? Oo, tapos sabi niya pinagbabantaan mo raw siya na puputulan ng internet connection. Kailangan nga niya yun pag nag-aaral siya. Basta, marami pa siyang sinabi na kinasasama ko ng loob sa'yo. Kaya nga kinakausap kita ngayon. Sandali ah. Bago sumama yung loob mo, sana tinanong mo muna ako kung totoo yung mga sumbong sa'yo ng kapatid mo. Kasi wala sa mga sinabi mo yung totoo, Art. Pero kilala ko yung kapatid ko. Hindi siya marunong magsinungaling. Kilala mo nga ba talaga? Baka naman nagbabait-baitan lang siya sa harap mo pero pag ako na yung kasama niya, puro kamalditahan ang pinapakita niya. Mag-ingat ka sa sinasabi mo tungkol kay Elaine. Kapatid ko pa rin yung pinag-uusapan natin dito. Ano bang sinabi ko? Ikaw yung matanda, kaya ikaw dapat ang umunawa. Inuunawa ko yung kapatid mo kahit na may pagkamaldita at spoiled yan ah. Hindi maldita at spoiled ng kapatid ko. Magalang si Elaine, masunurin at hindi pala sagot. Ay talaga lang ah. Kasi hindi naman niya yun sa akin magawa-gawa. Hindi ko na nga lang sa'yo sinasabi yung mga kamalditahan niya sa akin tapos malalaman ko kung ano-ano pala yung sinumbong niya sa'yo. Ikaw naman paniwalang paniwala. Siyempre, kapatid… Alam ko naman na kapatid mo siya, hindi mo na kailangang ipamukha sa akin. Ang kinakasama ng loob ko rito, yung sinabi mong masama ang loob mo sa akin sa mga sumbong ng kapatid mo na wala namang katotohanan. Lakas pa ng loob mong pagsabihan ako na porke ako yung mas matanda, ako dapat ang umunawa. Kung may nagawa man si Elaine na hindi mo gusto, pagpasensyahan mo na lang, babe. Huwag mo akong matawag-tawag na babe ha, naiinis ako sa'yo, Art. Tsaka, ano nga ulit yun? Pagpasensyahan? Inunawa ko na nga yung kapatid mo, ibig sabihin, kasama na rin dun yung pagpapasensya. Pero ano tong nalaman ko? Nagsumbong na nga siya sa'yo, gumawa pa ng kwento na puro naman mali-mali. Intensyon yata talaga niya na pag-awayin tayo eh. Hindi naman sa ganon. Hayaan mo, kakausapin ko si Elaine. Pipilitin ko siya magsabi ng totoo. Pero nakikiusap ako sa'yo na huwag ka naman maging masyadong mahigpit sa kapatid ko. Napapansin ko kasi parang ina-apply mo sa kanya yung pagiging ate mo sa mga kapatid mo. Hindi ka naman niya talaga ate. Wow! Ako pa talaga ngayon yung pinapalabas mong may mali rito? Hindi nga, babe. Ang akin lang… Huwag mo sabi akong tawaging babe! Yan kasi hirap sa ugali mo eh. Inuuna mo pang magalit kaysa intindi ng sitwasyon. Paano ko iintindihin ang sitwasyon? Una palang dehado na ako. Mismong pamamahay ko parang wala akong karapatang mag-set ng rules kasi gusto mo pabor lahat dyan sa kapatid mo. Wag naman tayo umabot sa puntong pati pagtira namin dito sinusumbat mo na. Hindi tayo aabot dun kung maayos lang sana kayo makisama sa bahay. Tsaka, kilala mo ako, hindi ako ganong klase ng tao pero punong-puno na ako tapos dinagdagan mo pa talaga. Papa Dudut, hindi ko lubos akalain na ako pa ang mali dahil sa pagdidisiplina ko sa kapatid ng kinakasama ko.
At kahit na anong paliwanag ko kay Art ay tila sarado na ang utak niya dahil para sa kanya ay inaway ko raw si Elaine. Doon ako nagalit at nag-isip na baka ibang klaseng sumbong naman ang sinabi niya sa kapatid niya. Pero ang kinakasama ng loob ko ay pinaniwalaan naman niya yon. Sa lagay ay parang hindi naman niya ako kilala. At ako pa talaga ang lumalabas na kontrabida. Hindi nagtagal ay nagulat ako nang makatanggap ako ng tawag sa messenger mula sa nanay nila Art at Elaine. Hindi ko man sila nakikita ng personal pero alam naman nila ang Facebook at messenger account ko. Sa totoo lang ay hindi ko inaasahan ang tawag na yon pero mas lalo akong nagulat. At hindi inaasahan na sesermonan ako ng nanay niya dahil nakarating na rin sa kalaman nito ang pagdidisiplina ko sa bunsong anak nila. Kung ano-anong mga masasakit na salita ang sinabi ng nanay ni Art sa akin katulad ng wala raw akong karapatan na pagalitan ng anak niya dahil hindi ko raw ito kaano-ano. Nayak na nga lang ako nang matapos ang tawag na yon. Pagkatapos paglabas ko sa kwarto ay nakita kong ngingisi-ngisi sa akin si Elaine na parang alam niya mga nangyari. Mabilis na lumipas ang 3 araw mula nang sermonan ako ng nanay nila Art. Maghapon akong nasa labas noon dahil nakipagkita ako sa mga kaibigan ko para magpahupa ng galit at nang umuwi ako pasado alas 8 ng gabi ay ganoon na lamang ang gulat ko nang madatnang kong makalat ang iniwanan kong malinis na condo unit. Sandali! Bakit ganito naman kakalat tong kondo ko? Ano nangyari rito? Bakit ang daming paper cups, junk food, at mga lahatan ng alak? Uy, Ate Nessa. Nandiyan ka pala. Lasing ka ba? Di naman. Anong hindi naman lasing ka eh? Tingnan mo, ang pula-pula ng pisngi mo. Oo nga, pero hindi naman ako masyadong lasing. Siguro, konti lang. Nakainom lang, ganun. Ganon na rin yun, no? Hindi ako pinanganak kahapon. Ba't bang sungit mo? Siguro hindi ka pinagbigyan ng Kuya Art ko kagabi, no? Pwede ba, Elaine? Tigilan mo nga yung ganyang klase ng pananalita. Bakit? Ano bang mali dun? Pare-pareho na rin naman tayong matatanda rito. Mas matanda pa rin ako sa'yo kaya wag mo akong bastusin. Di naman kita binabastos. Masyado ka lang malisyosa. Maiba tayo. Yang mga kalat na yan, kagagawan mo ba yan? Oo. Ibig sabihin uminom ka rito sa kondo ko? Oo ulit. Pero bakit ang daming lata naman yan? Tsaka marami ring junk food ah. Naubos mo ba lahat yan? Akala ko pa naman matalino ka, Ate Nessa. Pero bakit hindi mo naisip na hindi ko yan kayang ubusin mag-isa? Siyempre may mga kasama akong uminom at kumain yan, no? Hindi mo ba sila nakasalubong? Kaalis lang nila. Mga kaklasiko sila. Nagsama ka ng ibang tao sa pamamahay ko? Oo. Masama ba? Masamang masama dahil unang-una hindi ko alam. Ikalawa, uminom pa kayo rito at panghuli nag-iwan pa kayo ng kalat. Lilinisin ko na lang yan pag medyo nawala na yung hilo ko. Alam mo, ikaw sumusobra ka na talaga. Bakit ka ba nagagalit dyan? Wala namang ninakaw sa kondo mo ah. Wala naman daw valuable na gamit dito. Kaya siguro kahit totoong magnanakaw wala ring pag-iinteresan. Ang kapal naman ang mukha mong sabihin yan. Nagsasabi lang ako ng totoo. Ano bang ingay yun? Dinig na dinig yata kayo hanggang ground floor dahil sa taas ng boses nyo eh. Correction. Si Ate Nessa lang ang sumisigaw, hindi ako. Behave kaya ako. Ano ba kasing problema mo, Neza? Kayo ng kapatid mong spoiled brat ang problema ko. Ano na naman ba kasing ginawa namin sa'yo? Nakuha mo ba magtanong? Nandito ka naman pala pero hindi mo man lang sa akin pinaalam na magsasama pala ng mga kaklase ang kapatid mo at mag-iinuman pa sa kondo ko? Alam mo naman na ayaw ko nagpapapasok ng kung sino-sino rito sa bahay ko, di ba? Tatawagan na nga sana kita.
Kaso kabilin-bilinan mo sa akin na wag kong istorbohin yung bonding yun ng mga kaibigan mo. Sinusunod ko lang yung sinabi mo. Sinabi mo naman pala na huwag kang tawagan tapos ngayon nagagalit ka dyan. Pero sana naisip niyo man lang na ako pa rin yung may-ari ng bahay na to. Hindi naman namin nakakalimutan yun. Oo nga. Saka sinabi ko na sa kanya kuya na wala namang nawala rito sa kondo niya. Kaya hindi niya kailangan mag-react ng ganyan. Ayun naman pala. Masyado kang OA, Neza. Maliit na bagay pinalalaki mo pa. Ah, ganon? Ako pa talagang OA? Sige, linisin niyo yung kalat na yan ha. Tapos huwag kang papasok sa kwarto natin. Diyan ka sa sala matulog, lintik ka. Papadudot awang-awa ako sa sarili ko matapos pagtulungan ng magkapatid. Ang kapal ng mukha nila na pagsalitaan ako ng mga masasakit samantalang nakikitira lamang sila sa pamamahay ko. Ako pa naman yung klase ng tao na hindi ugaling magbilang ng tulong o manumbat ng mga nagawa pero punong-puno na ako ng mga panahong yon. Idagdag mo pa na nagkampihan sila ng pamilya nila at pinapalabas na ako talaga ang may pagkukulang at may kasalanan. Bukod doon ay sobrang disappointed ako kay Art dahil simulat sa pool ay hindi na niya ako kinampihan. Laging si Elaine na lamang ang iniintindi niya kasi raw ay mas bata sa akin ang kapatid niya. Hindi ko nga yata narinig na dinidisiplina niya ito kaya lalong nagiging maldita ang luka-luka. Doon ako nakaramdam ng pagsisisi na pumayag akong patirahin ang kapatid niya sa condo unit ko. Nagmagandang loob lang naman ako pero bakit parang hindi naman yata maganda? Ang sukli sa akin at nakaka-stress talaga, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, ilang araw kong hindi kinibo si Art dahil sa pagtatalo naming yon. Lalo tuloy silang naging close ng kapatid niya at malimit ko silang naaabutang nagbabanding nang hindi ako kasali. Nagluluto rin sila ng pagkain sa kusina ko gamit ang mga sangkap na pinamili ko pero para sa kanila lang, Papa Dudut. Hindi nila ako sinasali kasi baka raw hindi ko kainin ang niluto nila. Bagay na hindi ko maisip kung paano nila nasabi hindi naman ako maarte o pihikan sa pagkain. Bukod doon, Papa Dudut, ay si Elaine na lamang ang laging pinasasalubungan ni Art sa tuwing sumusweldo siya. Katwiran niya ay may pera naman daw ako na pambili ng cravings at mga bagay na gusto ko. Kaya kapatid na lamang niya ang ine-spoil niya. Doon na talaga kumulo ang dugo ko dahil hindi na tama ang pinararamdam sa akin ng boyfriend ko. Ewan ko kung paano niya ako natitiis ng ganon habang patuloy pa rin silang nakikitira sa kondo ko. Nakikigamit ng mga appliances, nakikiconnect sa wifi, nakikiluto at nakikikain ng mga pagkain ko. Uulitin ko, hindi ako mapagbilang na tao, lalo na sa mga naitutulong ko pero nang dahil sa kanilang magkapatid ay natuto akong magbilang. Isang araw ay meron na namang ginawa ang kapatid ng boyfriend ko. Nag-post sa akin dito sa Facebook mo tungkol sa kung paano kita tratuhin sa pamamahay ko? Oo, bakit? May reklamo ka? Totoo naman lahat ng sinabi ko dyan. Oo, Kuya may Art! reklamo ko kasi ang Kuya kapal ng pagbumukha mo. Si Ate Nessa, oh! Anong nangyayari rito? Yan kasing girlfriend mo, sinisigawan ako. Wala naman akong ginagawa rito. Nananahimik lang ako habang nagsiselfone. Ano ba kasing problema mo sa kapatid ko, Neza? Tulad ng inaasahan, kinampihan mo na naman yung magaling mong kapatid nang hindi man lang inaalam kung ano ang totoong nangyari. Kahit na ano pang nangyari, wala ka pa rin karapatan sigawan si Elaine. May karapatan ako dahil akong agrabyado rito. Nakita mo ba tong pinost ng magaling mong kapatid sa Facebook niya? Kasi kung hindi pa yan, tingnan mo.
Akin na nga, patingin. Wala naman ako sinabing masama dyan, kuya. Nagsabi lang ako ng totoo. Walang totoo sa lahat ng sinabi mo dyan! Sandali lang, okay? Pwede bang pag-usapan muna natin to? Ano pa bang pag-uusapan natin? Halatang naninirang puri ang kapatid mo, Art. Sabi niya nagsasabi lang daw siya ng totoo. Nasa talampakan ba yung utak mo? O sadyang wala ka nang natitirang respeto sa akin? Oo, magkapatid kayo pero girlfriend mo ko. Para namang hindi mo ko kilala kung basta-basta ka nalang maniniwala sa kanya. Kaya nga pag-usapan muna natin to, pwede? Huwag ka naman basta-basta nagsasalita ng ganyan sa kapatid ko. Ano gusto mo? Magpasalamat pa ako sa kapatid mo kasi pinost niya ako sa Facebook at kung ano-ano pang masasakit na salita ang sinabi niya. Alam mo, dapat sa babaeng yan, kinakasuhan. Kuya, ayokong makulong. Hindi ka makukulong, kumalma ka lang. Ang kakapal ng mukha niyo! Pinatira ko kayo sa pamamahay ko, pinakain, pinagamit ng kuryente, internet at tubig. Hinayaan ko kayong gawin ang gusto niyo pero anong ginawa niyo sa pagmamagandang loob ko? Binastos niyo ko, binaliwala at pinaramdam niyo sa akin na kayo pang masusunod sa pamamahay ko. Babe, pasensya ka na talaga sa ginawa ng kapatid ko. Hayaan mo, ipapabura ka na lang yung post niya. Ipabura mo talaga habang may natitira pa akong pasensya sa inyong dalawa. Ano pang hinihintay mo, Elaine? Burahin mo na yung post mo. Opo, kuya. Teka, buburahin ko na. Ayan, burado na. O ngayon, ano pang hinihintay niyo? Mag-impake na kayo ng mga gamit at damit niyo tapos lumayas na kayong dalawa sa condo unit ko. Ano? Babe naman! Huwag mo akong matawag-tawag na babe. Hiwalay na tayo. Maawa ka naman sa amin. Saan na lang kami tutuloy ng kapatid ko nito? Wala akong pakialam. Hindi ko na problema yun. Dali-dalian nyo na mag-impake dahil pag hindi pa kayo nakaalis dito sa loob ng 20 minutes, ipapakaladkad ko na kayo sa mga security guard. Kakapal na mukha nyo, mga bastos at mga walang utang na loob. Papa Dudut, hindi ko na napigilan ang damdamin ko at tuluyan na akong sumabog dahil sa mga nalaman kong pinakalat na chismis sa akin ni Elaine sa social media. Ang kapal ng pagmumukha niyang palabasin na ako pa yung nag-aalipusta sa kanya samantalang sila ngang magkapatid ang umaapi sa akin sa loob mismo ng pamamahay ko. Kaya kahit nagkasakita na kami ng loob ng panahon na yon, ay hindi na talaga ako nagpapigil pa. Hindi rin ako nakaramdam ng pagsisisi ng palayasin ko silang magkapatid sa condo unit ko. Para sa akin ay deserve nila yon matapos nila akong siraan at pasakitin ang ulo ko. Makalipas nga ang 1 linggo ay tinext ako ni Art at humihingi siya ng pasensya. Huli na raw kasi nang ma-realize niya ang katotohanan. Sana raw ay pinakinggan niya ako at inunawa. Na bilang kuya, siya ang nagdisiplina sa nakababata niyang kapatid. At bilang likas na malambot ang puso ko ay nireplyan ko si Art. In short ay nagkabati kami at nagkabalikan. Pero nag-set na ako ng boundaries. Hindi ko na sila pinabalik sa condo unit ko. Pero lalo yata akong napasama ng palagian naman akong nakakatanggap ng chat mula sa nanay nila at iba pa nilang mga kamag-anak na nagsasabing maramot daw ako. At baka karmahin ako sa mga ginawa kong pagpapalayas sa magkapatid. At lahat ng yon ay sinabi ko kay Art, Papa Dudut. Babe, parang kanina ka pa nakatulala dyan. Hindi mo na yata naiintindihan yung kinuwento ko sa'yo. Pasensya ka na, medyo lutang lang ako. Sa trabaho ba yan? Oo, hindi. Ano ba talaga? Merong tungkol sa trabaho pero more on sa mga kamag-anak mo. Lalo na sa nanay mo, babe. Bakit? Ano na namang ginawa nila? Hindi pa rin sila tumitigil sa kakachat sa akin. Kinukonsensya pa rin nila ako sa pagpapaalis ko sa inyo ni Elaine sa condo unit ko. Hindi ko na alam yung gagawin ko kasi bothered na ako eh. Nasasaktan ako sa mga sinasabi nila pero hindi ko na lang sila pinapatulan para wala na lang gulo. Ganun ba? Hayaan mo. Pagsasabihan ko na lang sila. Pero unawain mo na lang kasi nga baka hindi pa nila naiintindihan yung sitwasyon. Ano? Ako na naman ba yung kailangang umunawa rito? Babe naman. Yung kasi pinapalabas mo eh. Ano bang iisipin nila? Siyempre ganun talaga magiging impresyon mo sa kanila matapos mo kaming paalisin sa condo unit mo.
At ngayon sinasabi mo naman na kasalanan ko kung bakit ganun ang trato nila sa akin? Wala naman akong sinabing ganyan ah. Hindi naman ako tanga para hindi maintindihan yung pinupunto mo. Gusto mo ulitin ko para sa'yo? Sabi mo, ganun talaga ang magiging impresyon nila sa akin kasi pinaalis ko kayo ni Elaine sa condo unit ko. O diba? Halatang sinisisi mo ako sa nangyayari sa akin kasi nga pinaalis ko kayo. Ay, pwede bang kumalma ka muna? Pinagtitingin na tayo ng mga tao oh. Wala akong pakialam kahit pagtinginan pa nila tayo. Bakit? Nahihiya ka na ba? Aba, buti sa ibang tao may hiya ka pero sa akin walang hiya ka. Neza naman! Sumusobra ka na ha? Ikaw ang sumusobra! Kayo ng kapatid mo, ng nanay mo at ng mga kamag-anak mo. Akala ko pa naman nagbago ka na kaya ka nagsorry sa akin. May pasabi-sabi ka pa na sana na-realize mo ng mas maaga yung mga bagay para hindi na tayo humantong sa ganitong sitwasyon. Ako naman si tanga, naniwala at nagpauto ulit sa'yo o tapos ngayon, naulit na naman. At ikaw, ayang ka na naman sa pagkonsinti sa maling gawain ng pamilya mo. I'm sorry, okay? Surihin mo mukha mo, ayoko na sa'yo. Ayoko na sa katulad mong walang paninindigan, konsentidor, walang respeto sa akin bilang girlfriend mo tapos ginagawa mo pa akong tanga. Saan ka pupunta? Aalis na. Bahala ka na sa buhay mo, hiwalay na tayo. Please, huwag ka naman ganyan oh. Huwag ka makipaghiwalay sa akin. At bakit hindi ko gagawin yun? Sige nga. Kasi plano ko na mag-propose ng kasal sa'yo, babe. Eto oh, may singsing na ako. Teka, kunin ko lang sa bulsa ko. Ayan oh, kita mo yan? Wow, how romantic. Pero hindi mo na kailangan magtanong kasi no ang sagot ko. Pakasalan mo mukha mo. Diyan ka na. Neza, bumalik ka rito, babe. Papadudot nilayasan ko si Art ng walang lingon-lingon sa date namin dahil inis na ako sa kanya. Buong akala ko pa naman ay nagbago na siya pero hindi pa rin pala. Pagkasakay ko sa kotse ay nagstay muna ako ng ilang minuto sa parking area para umiyak. Kahit naman paano ay masakit sa akin na makipaghiwalay ulit sa lalaking mahal na mahal ko pa. Pero pagkatapos naman noon ay tumahan ako at masasabi ko na gumaan ng husto ang dibdib ko. Para bang nabunutan ako ng malaking tinik sa lalamunan. Nang mga panahong yon ay umuwi ako kina nanay sa Hala-Hala Rizal para magsumbong. Blinako na rin sa messenger ang mga kamag-anak ni Art at nag-deactivate ako ng social media. Nag-social media break muna ako. Kasi pakiramdam ko ay masisiraan ako ng bait sa mga nangyari. Hindi ko akalain na mauuwi sa bangungot ang love story namin ni Art. Pero inisip ko na blessing in disguise ang paghihiwalay namin ng landas. Sa ngayon ay inaabala ko na lamang ang sarili ko sa trabaho habang naghihilom ang aking puso. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at maraming salamat sakaling mapili po ninyong i-ere sa programa ninyong Barangay Love Stories. Sana po ay kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. God bless sa inyong lahat, Papa Dudut, and more power sa inyong istasyon. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Nessa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ako, gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever. Love Stories. Mahirap daw utusan ng puso kapag nagdedesisyon ito. Kahit ang utak daw ay may hirapang kontrolin ito. Ikaw, kabarangay, nangyari na ba sa'yo ang diktahan ka ng puso mo kahit ayaw ng utak mo? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Ako po si Gregorio pero tawagin mo na lamang ako sa pangalang Lolo Gorio. 79 na taong gulang na sa kasalukuyan.
Hindi na po ako nagtatrabaho at tumatanggap na lamang ng pensyon mula sa 40 taon na pagtatrabaho. 10 taon na nang tumigil ako. Medyo late na para sa retirement age dahil nakiusap ako sa kumpanya na ibigay pa sa akin ng ilang taon bago ako magretiro na ibinigay naman nila. Dahil nga sa tagal ko na nang nagtatrabaho doon at maganda ang record ko mula sa umpisa. Kaya edad na 69 nang magretiro ako, Papa Dudut. Mula noon ay pinagkabalahan ko na ang paghahalaman. Naging libangan at therapy ko na kapag nalulungkot ako. Bukod sa senior citizen na ay senior din ako dahil ang anak ko ay isinunod namin ng nasira kong asawa sa akin. Kaya siya si Gregorio Jr. na tinawag naming Greg. Wala na po ang anak ko at ang asawa niya pero naiwan nila sa akin ang nag-iisang anak nila na isinunod din sa pangalan ko. At siya nga po si Gregorio III. Noong bata pa siya ay tinatawag namin siyang Greggy. Pero nang nagbinata na siya ay mas gusto niyang tawagin na Third. Mabait ang apo ko at hindi na siya umasa sa sweldo at sa pensyon ko mula nang natuto siyang magnegosyo. Nagtayo siya dati ng isang sari-sari store at dahil sa pagsusumikap ay napalaki niya ito at naging isang mini grocery o parang convenience store ba. Pero hindi 24 oras bukas. Sa ngayon po ay 40 taong gulang na siya at hanggang ngayon ay wala pa po siyang asawa. Nagtataka po ako pero hindi ako nagtatanong. Hindi naman po bakla ang apo ko. Hindi din siya pihikan pero siya po ay isang torpe. Hindi marunong humarap sa babae kapag manliligaw na. Kaya umabot siya sa edad na 40 nang hindi nagkakaroon ng karelasyon. Kaya madalas ko siyang kinakausap para naman magkaroon siya ng lakas ng loob, Papa Dudut. Lo, good morning. Good morning din, apo ko. Tulungan kita. Aba, bakit? Ano pong bakit? Bakit naman po hindi? Ibig kong sabihin, bakit ka tutulong? Hindi ka ba pupunta sa tindahan? Lo, hindi ba marunong na si Cairo mag-asikaso doon? Kaya mamaya na ako hapon pupunta para i-check kung okay ang lahat. Masipag din ang anak-anakan mong yun ah. Mabilis pa matuto. Bakit ba hindi ka pa kasi mag-asawa? Para may totoo ka ng anak. Na naman tayo, Lo eh. Oh, bakit? Mabuti yung napag-uusapan natin ang bagay na yun. Lo, hindi pa ako handa. Hoy, 40 anyos ka na. Kailan ka pa magiging handa? Pagkaedad mo na ako. Paano ka magkakaroon ng Gregorio IV niyan? Darating tayo doon. Hayaan mo na ako makakuha ng lakas ng loob. Third, saan ka ba kukuha ng lakas ng loob? Sa pagputi ng buhok mo at sa pagkulubot ng balat mo? Aba, sayang naman yung kagandahang lalaki mo na namana mo sa akin kung hihintayin mong malukot. Lahat naman tayo darating doon. Lahat tayo tatanda. At matanda ka na, kaya dapat mag-asawa ka na. Basta Lo, isang araw magugulat ka na lang. Nako, gugulatin mo pa ako. Baka atakihin naman ako sa gulat. Lolo naman eh. Oh, totoo lang ang sinasabi ko. Third, matanda na ako. At eto ako ngayon, malakas pa dahil nandyan ka. Kaya gusto ko, tumanda ka rin na may nagtitingin sa'yo. Basta darating din po yun. Sana maabutan ko pa ang apo ko sa tuhod. Huwag nga kayo magsalita ng ganyan. Aba, gaya ng sinasabi mong lahat tayo tatanda. Alam mo na ang kasunod ng pagtanda. Lo, ano ba? Ayoko na ganyang usapan. Sige, wag na nating pag-usapan yon. Ang pag-usapan natin, yung pag-aasawa mo. Balik na naman dyan. Anong gusto mong pag-usapan natin? Yung mga halaman nyo. Ang dami na. Baka gusto nyo ibenta ang iba. Iniisip ko nga yan eh. Ayusin natin yan. Maghanap tayo ng mga buyer.
Mabuti pa ang halaman, dumadami, lumalago. Ikaw hanggang ngayon single pa rin. Sige Pulo, kung naiinip na kayo, diligan niyo ako araw-araw para dumami din ako. Damuho ka, napaka-pilosopo mo. Kasi naman kinukumpara niyo ako sa halaman. Mag-asawa ka na kasi. Wala pa nga po akong girlfriend. Yun na nga. Ang dami naman dyan, bakit hindi ka manligaw? Mas mabuti yung kinikilala ko muna bago ko ligawan para hindi ako magsisi. Sa dami ng babaeng nakita mo na kinilala mo, dapat sa census ka na magtrabaho. Ay, nako apo ko, ang sabihin mo, sa tuwing haharap ka sa babae, natotorpe ka, umuurong ang dila mo at tinatabunan ka ng hiya. Lo, ang lakas ng boses niyo. Nadidinig kayo ng mga kapitbahay, nakakahiya. Nakita mo, nahihiya ka na naman. Sigurado naman na pinag-uusapan ka na ng mga marites dito. Iniisip nila, binabae ka. Hayaan niyo sila. Mapapagod lang sila kakamarites. Nako, kung hindi lang ako abala sa pag-aalaman, baka naunahan na naman kita. Anong ibig niyo sabihin? Manliligaw din ako. Lo naman, sa edad yun yan? Hoy, walang edad ang pag-ibig. Bakit lo? Balak niyo pa ba ulit mag-asawa? Bakit hindi? Sigurado naman na hindi na magmumulto para kumontra ang lola mo't ilang taon na din naman siyang namamayapa. Huwag nga kayo magbiro ng ganyan. Nako, third, kapag sa susunod na buwan at wala ka pang nililigawan, ako ang manliligaw. Ay lo, bahala nga kayo. Mabuti pa magpustahan tayo. Ayoko nga po. Saka kayo nagsabi na masamang magsugal. Wala namang perang kaakibat. Pustahang walang pera? Pag ako nagkaroon ng girlfriend, pupunta tayo sa plaza at dadapa ka uli at papaluin kita sa puwet gaya nung bata ka pa. Patawa ka naman lo eh. Ano, sasangayon ka ba sa hamon ko? Bahala nga kayo. Oo, at hindi ang gusto kong marinig. Opo, sige na po kung yan ang gusto nyo. Mabuti, may 1 buwan ka bago ako mag-umpisang manligaw. Papadudot na pasubo ako sa upo ko sa paghahamon. Mabuti na lang at wala akong pustang kung anong pangako kaya pag natalo ako ay wala naman akong magiging atraso. Gusto ko lang naman kasing magising siya kasi 40 na siya. Hindi ko nga alam kung pasok na siya sa kategorya ng pagiging matandang binata. Pero palapit na ng palapit ang petsa. Matatapos na ang 1 buwan na palugit. Kaya kailangan kong maghanda. Kapag naiisip ko ang pustahan ay ginagawa kong abala ang sarili ko sa paghahalaman. Kaya 1 beses ay nagpunta ako sa lugar na tindahan ng mga halaman. Gusto kong bumili pa ng mga buto na itatanim at makahanap ng pwedeng pagbentahan ng mga halaman ko o kaya ay pwedeng makausap na ipabenta ang halaman ko at may porsyento na lamang sila sa mabibenta. Hanggang sa nakilala ko si Christine. Tawagin na lang natin siyang Tintin kasi yon ang gusto niyang itawag sa kanya. 28 anyos lang si Tintin pero may-ari na ng isang malaking tindahan ng halaman. Minana niya daw sa mga magulang niya ang negosyong ito at nagsimula ng negosyong pagbebenta ng halaman. Papadudot, napakagandang babae ni Tintin. At bukod doon ay napakabait at napakapalabiro pa. Good morning po, Lolo. Sobra ka naman sa lolo. Ganun na ba ako katanda tingnan? Ay, sorry, sir. Wag naman, sir. Tawagin mo na lang akong Greggy. Greggy po talaga? Oo. Yung totoo po. O siya, Goryo. Hi, Goryo. Ayos na ako sa Goryo. Basta walang lolo, ha? Yes, sir. Pati yung sir. Plain Goryo lang. No problem po. Saka tanggalin mo na yung po. Naku, baka marinig naman ako ng ibang tao. Sabihin hindi ako marunong gumamit ng po at opo. Ako naman ang may gusto, kaya wala na silang pakialam doon.
Sige na nga po. Parang na-high blood kayo eh. Aba hindi naman patas na pangalan ko lamang ang alam mo. Ay, oo nga pala. Ako si Christine. Pero kung usapang nickname din naman, tawagin niyo na lang akong Tintin. Bagay sa'yo ang Tintin. Bakit? Wala, may masabi lang. Nakakatawa pala kayo? Ay, hindi lang ako nakakatawa. Marami pa akong kayang gawin. At mabalik tayo. Wala akong high blood. Yan ang may pagmamalaki ko sa edad kong ito. Wow! Healthy pala kayo? Oo, wala akong naging sakit. Kahit pananakit ang kasukasuan, wala kayo? Yun lang. Sige na nga. Kasi kwela kayo, kaya Greggy na lang ang itatawag ko sa inyo. Ay, sa'yo pala. Ano bang maipaglilingkod ko sa'yo, Greggy? Una, gusto kong bumili ng mga buto ng mga bulaklak. Madami kaming klase ng buto dito. May rosas, gumamela, may dama de noche kami. Sampagita meron din. Madami, nandyan ang listahan, mamili ka na lang. Sige, mamaya ako pipili. Tungkol sa ikalawang pakay ko, gusto ko sanang magbenta ng mga halaman ko. Maaari kaya yon? May kinukunan kami ng halaman eh, pero pwede naman din kaming kumuha sa inyo. Depende sa mapag-uusapan. Ayan, gusto ko yan. Sige, paano ko ba ipepresenta ang mga halaman ko? Kahit kunan nyo na lang ng picture. Tapos sasabihin ko kung anong mga kukunin namin at kung ilan. Napakainam niyan. Bakit kayo nagbebenta? Masyado ng marami. Puputok na ang bakuran ko. May green thumb siguro kayo. Hindi lang ako may green thumb. Meron din akong red lips. Anong kinalaman nun? Wala, may masabi lang. O sige, pag-usapan natin yan. At yung mga bibilin ko na buto kapag napatubo ko na, pwede ko din bang ibenta pag namulaklak na? Walang problema. Lahat naman mapag-uusapan. Napakabait mo naman. Maswerte ang kasintahan mo. Kasintahan? Bakit ka natawa? Ang tagal ko na kasing hindi naririnig yung salitang kasintahan. Ah, ganun ba? At wala pa akong kasintahan. Mabuti. Ha? Bakit? Wala. Nabigla lang ako. Bakit mabuting wala akong kasintahan? Yun ba ang pagkakaintindi mo? Ibig kong sabihin sa mabuti, ay mabuting may bibili na ng mga tanim ko. Ah, okay. Mapapadalas ako ng punta dito. Sa palagay ko nga, lalo na kapag nagkaayos tayo. Magkakaayos tayo. Sana nga. Makakaasa ka. Sandali. Halaman pa rin ba ang pinag-uusapan natin? Ha? Oo naman. Ang pagsibol ng bagong halaman. Bagong halaman? Ibig kong sabihin ay patingin na nga ng mga buto. Ah, eto. Mamili ka na lang. May napili na ako. Papadudot masaya ang unang pagkikita namin ni Tintin at tuwang-tuwa siya sa akin at para daw akong teenager kung humirit. Siyempre nagpasikat naman ako at lalong nag-astang teenager. Kaya pag uwi ko sa bahay ay hapong-hapo ako. Mahirap palang umastang bata ng pangmatagalan pag nasa edad na ganito na. Pero kahit na hapo ako ay sulit naman ang pagod ko. Dahil nakilala ko si Tintin at nakilala ko siya ng mas malalim pa. Si Tintin ay masasabi kong pwedeng maging perpektong kasintahan at alam ko na magiging perpektong may bahay din siya. Papadudot, masasabi kong natagpuan ko na ang hinahanap-hanap ko. At gagawin ko ang lahat ng paraan kahit mapagod pa ako. Basta makuha ko lamang ang loob niya ng babaeng si Tintin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudo tuloy-tuloy ang ligaya ko na agad namang napansin ng aking apo. Tanong siya ng tanong kung bakit parang hindi daw maalis ang ngiti sa labi ko. Nung una ay binitin-bitin ko muna siya para mainis. At noong nainis na siya ay saka ko sinabi ang kadahilanan. Nagulat siya sa kwento ko tungkol sa isang babaeng perpektong maging kasintahan at may bahay. Maganda, masipag, masayahin,
Maalalahanin at higit sa lahat ay ubod ng bait. Hindi maitatago kung ang ugali ng tao ay likas kaya alam kong si Tintin na ang hinahanap ko. Sinabi ko kay Third na bala ko nang ligawan si Tintin. Unay akala niya ay nagbibiro ako. Pero nung hindi ako tumitinag sa sinasabi ko ay sa kanya napagtanto na seryoso ako. Hindi ko alam kung natatawa ba o nagtataka si Third sa reaksyon niya. Pero kalaunan ay sinabi niya na bahala daw ako. Tinanong pa niya kung handa daw ba akong mabasted. Ang sabi ko sa edad kong yon ay wala ng bagay na hindi ako handa. Nakita kong kinabahan si Third, Papa Dudut. Kaya sinabi ko sa kanya na huwag siyang mag-alala dahil hindi ko naman itutuloy yung sinabi kong papaluin ko siya sa puwet sa gitna ng plaza. Pero kita ko pa din sa mukha niya ang halo-halong reaksyon at gulong-gulo siya, Papa Dudut. Saan po ba tayo pupunta? Basta sundin mo lang ang dikta ko. Ikanan mo dyan. Lolo naman may pasuspense pa. Minsan dapat ang buhay may sorpresa. Masusurpresa ba ako dyan? Tingnan natin. Ayun, sa may kanto. Pumasok ka dun sa malaking gate. Teka, tindahan ng mga halaman? Hindi, Manila Zoo yan. Ha? Kita mo, naging tanga ka sandali doon. Lolo naman eh. Ikaw naman kasi. Nakikita mo na sasabihin mo pa. Oo nga, tindahan ng halaman yan. Bibili na naman kayo ng buto. Ang dami niyo pang hindi na itatanim sa bahay ah. Titingin lang kung may bagong mga buto at yung sorpresa ko sa'yo. Po? Hindi pa ba itong sorpresa nyo? Ang alin? Itong tindahan ng halaman. Kung yan lang din naman ang sorpresa ko, sana inikot na lang kita dun sa bakuran natin. Ano nga po ba kasing sorpresa nyo? Makikilala mo na ang ama mo. Ano po? Biro lang. Lolo naman nakakaloko eh. Paano kung makilala mo nga talaga ang tunay mong ama? Lo! Biro lang, napakapikon mo naman. Manang-mana ka sa tatay mo. Opo, kaya sigurado ako si tatay ang tatay ko eh. Naaalala ko noon pag inaasar ko ang tatay mo. Galit na galit sa akin ang lola mo. Kasi sumbungero ang tatay mo. Sumbongero din po ba ako? Hindi nga eh. Kaya nagdududa ako kung apo nga kita. Lolo, tigilan mo na nga yung mga biro na yan. Kung buhay lang ang lola, baka isinumbong na kita. Ayan, sumbungero ka rin. Anak ka nga ni Greg. Saan po ba tayo? Dito lang tayo. Oh, dito lang sa loob ng kotse? Ano bang nangyayari sa'yo? Siyempre bababa tayo. Iparada mo na kasi ng maayos. O yan po. Ano pong susunod na gagawin ko? Buhatin mo ako. Oh, bakit po? Gusto ko lang. Seryoso po ba? Ewan ko sa'yo. Halika na nga. Sakto tong pinaradahan mo. Ayun ang tindahan ni Tintin. Ah, si Aling Tintin pala ang pakay. Sino pa ba? At wag mo siyang tawaging Aling Tintin. Ayaw niya. Tintin lang ang itawag mo sa kanya. Okay, sabi niyo eh. Eto, dito na tayo. Pasok tayo. Tintin! Tintin! Sarado yata lo. Paano tayo nakapasok dito kung sarado? Diyan ka na nga muna. Titingnan ko dun sa likod. Ay, may tao. Sorry, may kinuha lang ako sa kabila. Good morning. Good morning din. Ano bang hanap mo? Hindi ako, yung lolo ko. Ando siya pumunta sa likod. Teka, puntahan ko siya. Naku, hayaan mo na siya. Babalik din yun pag walang nakita. Anong halaman ba ang hinahanap ng lolo mo? Hindi halaman, tao. Sino? Si Aling, ibig ko sabihin si Tintin. Tintin? Oo. Ako si Tintin. So, Tintin din ang pangalan ng lola mo? Hindi. Caridad ang pangalan ng lola ko. Teka, naguguluhan ako ah. Tintin! Ikaw si Tintin? Greggy!
Greggy? Papadudot, kitang-kita ko sa mukha ni Third ang pagkagulat nang makilala niya si Tintin. Mahilig kasing mag-assume ang apo ko at akala niya ay kaedad ko si Tintin. Hindi niya alam na matanda lang ako ng konti. Biro lang po. Hanggang ngayon kasi natatawa pa din ako sa reaksyon niya. Sayang at hindi ko na-video. Inilibot kami ni Tintin sa buong garden at ako naman ay panayang pakilala sa apo ko at sinasabi kong ganun din ang itsura ko nung kabataan ko. Naniwala naman si Tintin dahil sabi niya na magkahawig nga daw kami ni Third. Tuwang-tuwa ako pero tahimik pa din si Third, Papa Dudut. Kaya hinayaan ko na lamang muna ang apo ko. Hindi pa siguro siya natutunawan sa mga nalaman. Ayokong magpa-apekto sa reaksyon ni Third kaya nagkwento ako ng nagkwento kay Tintin. Sobrang saya ng usapan namin ni Tintin pero si Third ay tahimik lang. Siyempre, bumili pa din ako ng mga buto ng halaman at nakakahiya naman na nakipagkwentuhan lamang ako. Nang pauwi na kami sa loob ng kotse ay tahimik pa din si Third. Kahit daldal ako ng daldal ay tahimik lamang siya. Kinausap ko siya, Papa Dudut, at sinabi ko na naiintindihan ng lola niya kung mag-aasawa akong muli. Kaya wala naman siyang dapat na ikabahala. Parang maalat tong niluto mo. Pasensya na po. May iniisip po kasi ako kanina pa. Anong iniisip mo? Wala po. Baliw ka ba? May iniisip ka tapos wala. Hayaan nyo na lang po yun. Ano ngang iniisip mo kanina? Sabihin mo sa akin. Wag na po. Bakit ayaw mong sabihin? Hayaan nyo na. Kalimutan na lang natin. Ikaw ang bahala. Sige, may tatanong na lang ako. Hoy, nakikinig ka ba? Opo. Ano po ba yung tatanong nyo? Anong masasabi mo kay Tintin? Yan nga po ang kanina ko pa iniisip. Oh, akala ko ba ayaw mong pag-usapan ang iniisip mo? Pero sinabi mo rin. Kasi naman, Lo. Kasi ano? Lo, alam nyo naman ang sinasabi ko. Alam mo, dumiretso ka na nga sa mga gusto mong sabihin. Huwag mo na akong pinapahula pa. Lo, ilang taon lang si Tintin? 30? Hoy, 28 lang yon. Kita nyo? Mas bata pa pala. Pinagmalaki nyo pa. Oh, maano naman kung bata siya? Lo, hindi siya mas bata sa inyo, kundi sobrang bata niya para sa inyo. Sana diniretso mo na sobrang tanda ko na. Kayo nagsabi niyan. Ano bang problema? Nung sinabi ko sa'yo wala ka naman angal. Kasi hindi niyo naman sinabi kung ilang taon na siya eh. Hindi ka naman nagtanong eh. Kasi akala ko kaedad yung sinasabi niyo. Puro ka kasi akala. Kasi alam ko naman na maiisip niyo yun na hindi kayo bagay. Sobrang bata niya para sa'yo. Bunganga mo. Inuulit-ulit mo pang sobrang tanda ko na. Wala akong sinasabing ganyan. Hayaan mo na nga lang ako. Saka Lo, Greggy? Oh, bakit? Ginamit yung papangalan ko. Hindi ba ayaw mong tawagin kang Greggy? Sayang naman kaya ginamit ko na. Tutal, magkapangalan naman tayo. Pero Lo naman, ako nga nailang sa tawag sa akin na Greggy tapos gagamitin nyo. Sa edad nyong yan? O siya, para hindi ka na magalit. Hindi ko nagagamitin ang pangalang Greggy. Lo, hindi naman yun ang problema. Ano bang problema? Ang gulo mo naman eh. Si Tintin, napakabata niya para sa inyo. Malay ba natin kung ano lang habol niya sa inyo? Wala siyang ibang habol kundi ang kakisigan ko. Lo, medyo nakakasuka ha? Bakit? Makisig pa naman ang lolo mo ah. Hindi tong oras ng biruan, Lolo. Anong oras ba ang biruan? Nakakainis naman kayo eh. Oh, napipikon ka na naman. Umayos nga kayo. Umasta kayo ayon sa edad nyo. Masakit na yung sinasabi mo ha. Eh sorry po. Gusto ko lang matauhan kayo. Alam mo, bakit hindi mo na lang ako hayaan? Kung hindi uukol, hindi bubukol. Bahala na kayo. Nasabi ko na ang gusto kong sabihin. Wala ka nang ibang sasabihin? Wala na po. Talaga? Opo. Weh. Lo, ang kulit mo naman eh. Ay, sorry. Biro lang. O sige, tapusin na natin ang usapan.
Third, Po, paano ba manligaw sa panahong ito? Parang natutorpe ako eh. hindi ko po alam. Mag-research na lang kayo. Sige. Papa Dudut, hindi talaga matanggap ni Third ang tungkol kay Tintin. Sa totoo lang, maski si Tintin ay hindi pa din naman alam kung ano ang pakay ko. Pakiramdam ko ay tinitingnan niya lamang ako bilang isang lolo na palabiro. Pero maaga pa. Mababago pa ang lahat at sa palagay ko, ang lahat ay aayon sa iniisip ko. Kaya bagamat hindi ako nagpaparamdam o hindi nagsisimulang manligaw kay Tintin ay itutuloy ko lang ang panunuyo ko para mas lalo ko pa siyang makilala. Para sa pagdating ng araw ay masabi ko ang pakay ko sa kanya. Kaya isang araw ay inaya kong muli si Third para samahan ako papunta kay Tintin. Pero ang dami niyang dahilan kaya hindi daw niya ako masasamahan. Papa Dudut, kabisado ko na ang kilos ng apo ko at alam kong hindi siya busy. Unang-una ay nando naman sa tindahan si Cairo para magbantay. Palagi niya namang ginagawa na ipagkatiwala sa anak-anakan niya ang tindahan. Kaya pinilit ko siya pero matigas ang apo ko. Ayaw niya talaga akong samahan kahit sinabi ko na sandali lamang kami. Ayaw niya talaga. Nakulitan ata sa akin at napataas ang boses niya. Nabigla tuloy ako, Papa Dudut. Hindi ko akalain na masisigawan ako ng apo ko. Sa sobrang pagkabigla siguro ay sumakit ang dibdib ko at nawalan ako ng bala, Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sinabi ng doktor na maayos naman daw ang kalagayan ko. Kailangan ko lang daw ng pahinga. Sa totoo lang ay natakot din ako kasi unang beses kong pumunta ng ospital na ako ang pasyente. Kahit kailan ay hindi pa ako nadadala sa ospital dahil sa sakit. Pero napanatag ang loob ko nang sabihin ng doktor na pahinga lang. Pinauwi na din ako kaagad sa bahay ay hindi naman mapakali itong si Third sa pag-aasikaso sa akin. Aligaga siya at halos maiyak. Kaya kinalma ko siya at sinabing hindi ako galit sa kanya at hindi ako magagalit sa kanya. Umiyak siya lalo at humingi ng patawad, Papa Dudut. Niyakap ko na lamang ang apo ko at alam niya naman na kapag niyayakap ko siya mula noon ay pagpaparamdam na nandun lamang ako at laging protektado sa kanya. Sa wakas ay napanatag ko din ang loob niya. Noong maayos na siya ay may inutos ako yung mga halaman na i-deliver kay Tintin. Ayaw niyang pumunta hindi dahil para kontrahin ako kundi dahil daw wala akong kasama. Pero pinilit ko siya, ayaw talaga niya. Para pumayag siya ay naisip kong umarte. Nagsakit-sakitan muli ako ng dibdib. Sa sobrang takot na naman niya ay sinabing susundin na daw niya ako. Pero tatawagan niya daw si Cairo para isara ang tindahan at pumunta ito sa bahay para may makasama ako na siya niyang ginawa, Papa Dudut. Pagdating ni Cairo ay agad siyang umalis at tumungo sa tindahan ni Tintin. Nakabalik ng bahay si Third at alalang-alala pa din kaya nang makita niya kami ni Cairo na nagtatanim ay naggalit pa ito. Sinabihan ko siya na huwag pagalitan si Cairo at ako ang mapilit. Kailangan ko kasing kumilos dahil mas lalo akong nangihina kung nakahiga lamang ako. Pero ipinakita ko naman sa kanya na maayos na ako. Yun nga lang ay hindi pa ako pwedeng bumiyahe-biyahe. Kaya inutusan ko uli siya kinabukasan. Pinapunta ko siya kay Tintin para maisagawa ang aking balak, Papa Dudut. Third, mabuti gising ka na. Ang aga nyo naman gumising. Dapat nagpapahinga muna kayo. Nakapagpahinga na ako habang natutulog kagabi. Ano po? Wala, sabi ko may papakiusap ako sa'yo. Ano po yun? May kailangan ba kayo?
May kailangan nga ako, kaya nga ipapakiusap ko eh. Ibig ko pong sabihin, may papabili ba kayo? Wala, napitas ko na sa hardin. Napitas? Oh, yung mga bulaklak. Wow, Lo! Ang ganda naman itong bukay ng bulaklak. Saan mo binili to? Nakikinig ka ba? Sabi ko di ba pinitas ko sa hardin. Galing to sa mga tanim nyo? Humihina na ba ang pag-intindi mo? Oo nga. Kasi po nagtataka ako. Kung galing sa hardin to, bakit ganyan ang pagkakaayos? Ako ang nag-ayos niyan. Ho! Kailan nyo pa sinimulang ayusin yan? Pinitas ko ng alas 4. Tapos nagkape lang ako. Siguro mga alas 5 ko na naumpisahan. Pinagpuyatan nyo yan? Ano bang nangyayari sa'yo? Kanina ko lang umaga ginawa pagkagising ko. Paanong pinagpuyatan? Sorry Lo nalilito lang ako. Nagugulat kasi ako na may talent pala kayo sa paggawa ng bukay ng bulaklak. Nagulat din ako sa sarili ko eh. Bakit kayong gumawa niyan? Magnenegosyo kayo ng flower shop? Hindi. Ipabibigay ko yan kay Tintin. Ah, okay. Oh, bakit parang nawalan ka ng gana? Hindi po. Sige po, alis na ako. Sandali, saan ka pupunta? Papabigay ko nga sa'yo yan kay Tintin. Lo naman, bakit ako pa magbibigay? O sige, ako na lang ang magbibigay. Akin na yung bulaklak. Aray! Lo, ano nangyari? Ang dibdib ko. Ho! Tara na sa ospital! Hindi na, na-stress lang ako. Pupunta na ako kay Tintin. Lo, ako na. Ikaw na ang ano? Ako na po magdadala ng bulaklak kay Tintin. Ay, salamat. Napakabait talaga ng apo ko. Akin na po. Sandali, hindi naman basta-basta iaabot mo lang yan. May papasabi ako sa kanya. Lo naman, isulat nyo na lang para basahin niya. O sige, isusulat ko na lang. Aray! Sige na Lo, huwag nyo na isulat. Ano po bang sasabihin? Gusto kong manligaw sa kanya. Pero ayoko munang malaman niya na ako ang nanliligaw. Kaya ibigay mo sa kanya to at sabihin ang mga ipapasabi ko. Pero wag mong sasabihin na galing sa akin yung bulaklak ha. Oo na po. Ano po bang sasabihin? Sabihin mo, Tintin, bulaklak para sa'yo. Sana magustuhan mo. Paano kung tanungin kung sino nagbigay? Ayan ka na naman eh. Wag mo ngang sabihin. Sabihin mo secret agent. Admirer? Ay, admirer nga. Bakit ko ba nasabing agent? O siya, tapos sabihin mo na napakaganda niya, ng labi niya, ng mata niya, ng lahat-lahat sa kanya. Bahala ka na, dagdagan mo na lang yung papuri. Ang haba naman Lo. Ganun ba? O sige, ako na lang ang magsasabi. Okay na Lo, ako na magsasabi. Ano pa po ba? Sabihin mo na kung maaari ba siyang ligawan. Sa dinami ng pinapasabi nyo kanina, saka palang itatanong kung pwede siyang ligawan? Diskarte yun, para hindi na siya makatanggi. Sigurado kayo? Oo, eksperto ako sa panliligaw. Kaya nga napasagot ko ang lola mo eh. Si Lola lang ba niligawan nyo? Wag mo na nga akong gawan ng issue. Nananahimik na ang lola mo pag seselosin mo pa. Nagtatanong lang naman po, guilty ka agad? Okay na, sige na, hindi ka na guilty. Huwag na nga kayo umarting masakit ang dibdib. Umaarte? Ako? O sige, kung ayaw mong maniwala, hayaan mo na lang ako pag dumadaing. Lolo naman parang bata. Alis na nga po ako. Sandali, hindi pa tapos ang panliligaw. O ano pa po? Sabihin mo na handa akong maghintay kung kailan niya ako sasagutin. Pero wag mong sabihin ako ha. Sabihin mo unanimous. Anonymous? Alam ko. Tinitingnan ko lang kung alam mo. O sige na, umalis ka na. At baka malanta na yung mga bulaklak. Alis na po ako. Ang dami ko pang bilin kay Third tungkol sa mga sasabihin niya. Paalis na siya nang may maalala ako. Sana lang ay matandaan niya lahat para masabi niya kay Tintin. Puro diretsuhan ang ipinapatanong ko at gusto ko kasing makasigurado na okay lang sa kanya ang magpaligaw at kung handa na ba siya na may umakyat ng ligaw sa kanya. Pero para mas makasigurado akong sasabihin lahat ni Third ang mga sinabi ko ay sinabihan ko siya na sana ay magawa niya ang utos ko bago man lang ako mawala sa mundo. Nagalit siya sa akin at kung ano-ano daw ang mga sinasabi ko kesyo sinunod naman daw niya ako at bakit daw kailangan ko pang sabihin ang mga ganong klase ng bagay.
Papa Dudut, kitang-kita ko sa mata ni Third na apektado talaga siya. Ayaw niya talagang mawala ako. Kaya nga din gusto kong makapag-asawa na rin siya bago man lang ako mawala para may mag-alaga sa kanya kung sakaling wala na ako. Dapat may makakaagapay na siya sa pagtanda niya at may mga anak na mag-aalaga sa kanila pagdating ng dapit hapon ng buhay niya. Good morning, Tintin. Oh, Third. Teka, nasan si Greggy? Si Lolo Goryo? Si Greggy nga. Ako kasi si Greggy talaga. Si Lolo ay Goryo at si Tatay ay Greg. Ay, talaga? Parang mas bagay sa yung Third. Kaya nga nagsettle na ako sa nickname na Third. Oo nga. Kasi bagay sa lolo mo ang Greggy eh. Sige na nga, kung yun ang gusto mong itawag sa kanya. Oh, nasa na si Lolo Goryo mo? Akala ko Greggy. Anyway, nasa bahay siya nagpapalakas. Sana bumilis ang paglakas niya. Kasama nga siya sa dasal ko eh. Salamat, napakabait mo pala talaga. Hindi na iba sa akin ang lolo mo. Ikaw din naman kay Lolo. Alam ko naman. Eto, may pinabibigay pala siya. Bulaklak? Ipinabibigay ng lolo mo sa akin? Ha? Hindi pala. I mean, may nagpapabigay niyan. Pero ayaw pa magpakilala. Wala bang clue? Wala, sikretong malupit daw. Sikreto? Paano ko siya makikilala? Basta, magpapakilala na lang daw siya sa'yo. Sino naman kaya magpapabigay sa akin yung bulaklak? Basta, Di sige, kung ayaw mong sabihin, salamat na lang. may pinapasabi din pala siya. Aber, ano? Napakaganda mo daw, sa itsura at kalooban. Napakabait mo din daw. Parang bola na yan ah. Totoo nga. Actually, maski ako alam kong totoo ang pinapasabi niya. Oh, edi binobola mo na rin ako. Nagsasabi lang ako ng totoo. Nahihiya tuloy ako. Pero salamat na rin. Pinapatanong din niya kung pwede ba manligaw. Ha? Sige, sasabihin ko na lang sa kanya na hindi ka pwedeng ligawan. Teka, hindi yun ang ibig kong sabihin. Sige na, ituloy mo na ang sinasabi mo. Yun nga, kung pwede daw ba siyang manligaw. Wala namang problema. Pero kung hindi ko siya kilala, paano ako sasagot ng oo pwede? Oo nga no. So, sino nga siya? Ha? Sandali, itatanong ko muna sa kanya kung sasabihin ko na ba. Sandali, ikukuha kita ng maiinom. Tubig na lang. Naku, hindi. Eto, may tinimpla akong lemon juice dito. Sakto naman kasi paborito ko yun. Talaga? Pareho pala kayo ng lolo mo. Paborito niya rin yan, kaya nga yan ang tinitimpla ko eh. Ha? Orange juice ang paborito ni Lolo ah. May sinasabi ka? Wala. Sabi ko mukhang masarap yung lemon juice. Oo naman. Eto, tikman mo para mas mapatunayan ko. Masarap nga talaga. Parehong-pareho kayo ng reaksyon ng lolo mo nung una niyang matikman ng lemon juice na ginawa ko. Masarap. Anong hinalo mo dito? Lemon? Lemon? Joke ng lolo mo yan. Tawang-tawa din ako nung sinabi niya na ang gusto niya sa lemon juice ay yung lasang lemon. Si Lolo talaga pumipick up line pa. Ano yun? Wala. Anong wala? May sinasabi ka eh. Sabi ko walang kasing sarap tong lemon juice mo. Salamat naman. Masarap ka din daw magluto, sabi ni Lolo. Nakakahiya naman. Masyado naman yata ang promotion ng lolo mo sa akin. Naniniwala ako kay Lolo. Pwede mo nga siya gawing endorser mo pag nagtayo ka ng karinderya. Teka, parang nagpaparinig ka. Dito ka naman ng halian. Magluluto ako ng kaldereta. Paborito ng lolo mo. Kaldereta? Ako may paborito nun ah. Nilagang baka ang paborito ni Lolo. Narinig ko yan ah. Ha? O sige na, magluluto din ako ng nilagang baka kung yun ang paborito mo. Naku hindi. Nasabi ko lang naman. Ngayon ka pa ba mahihiya sa akin? Sandali, maghihiwa na ako ng mga kailangan. Nakakahiya naman. Ano bang nakakahiya? Imbitasyon to. Sige, para makabawi. Tutulong na lang ako sa mga kailangang hiwain. Ay maganda yan. Tara, Teka, walang magbabantay dito sa mga tinda mo. tatawag naman sila. Tsaka kita ko naman dito mula sa kusina. Tara na. Papa Dudut, tatalo na ako sa kwento ko.
Palagi kong pinapupunta si Third kay Tintin para magdala ng bulaklak hanggang sa nakasanayan na niyang dumalaw kay Tintin. Papadudot, ang katotohanan ay wala naman akong gusto kay Tintin. Para ko na din siyang apo. Kaya ko naman siya kinilala at sinuyo ay para sa apo kong Torpe. Kaya nung pinag-araw-araw ko siyang pinapunta kay Tintin ay hindi nila namamalaya na nahuhulog na pala ang loob nila sa isa't isa, na siya namang talagang plano ko. Torpe nga ang apo ko kaya hindi siya makakapagsalita ng galing sa kanya. Pero pag pasabi lang ay malakas ang loob niya. Ang hindi niya alam ay yung mga sinasabi niya ay parang nanggagaling na sa kanya. Mabait ang apo ko at ganon din si Tintin, kaya masaya ako kung sila ang magkakatuluyan. Pero dahil nga po ang alam ng apo ko ay gusto ko si Tintin, kaya yon ang pumipigil sa kanya. Pero hindi din niya namamalaya na unti-unti ko siyang tinutula kay Tintin. Noong magtagal ay saka ko sinabi ang katotohanan tungkol sa plinano ko na makahanap siya ng makakarelasyon. Noong malaman ni Third ang totoo ayon, parang natorpe na naman siya. Pero sinabi kong maging totoo lamang siya kay Tintin at walang magiging problema. Gusto kong magpainom ng lemon juice sa mga kaibigan ko nang maging sina Third at Tintin na. At masayang masaya na sila sa ngayon. 40 na si Third at 28 si Tintin. Pero sabi ko nga'y walang edad ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay hahamakin ang lahat kapag puso ay tumibok. Salamat po Papa Dudut sa pagbasa ng kwento ko na ito at sa kwento ng naging love story ng aking apo at ni Tintin. Ang inyong forever kapuso at kabarangay at araw-araw pong nakatutok sa inyong programa. Ang inyong si Lolo Goryo. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever